Hello again, ganda ka-chika life. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Ngunit bago po tayo magpatuloy, gusto ko lamang po kayong pasalamatan sa patuloy niyo pong pagsuporta, lalong-lalo na po sa patuloy niyo pong pagtitiwala sa channel na to. Maraming salamat po mga ka-chika. Kung noon nga po ay low-key pa sina Mr. Robbie Jaworski at Miss Maggie Ford sa kanilang pagsinta sa isa't isa, ngayon ay sinopubliko na nga po ito ng dalaga. Sa IG nga po nito na isang araw, August 18, 2026, ibinahagi nga po ni Maggie ang video ng sweet moments nga po nila ni Mr. Robbie habang sila nga po ay nasa Hong Kong. Magka-holding hands pa nga po sila habang namamasyal sa iba't ibang tourist attraction nga po sa Ocean Park, isang kilalang theme park nga po sa lugar. Pinuntahan nga po nila ang lugar na may cuddly pandas at saka nag-marine life watching nga po sa Grand Aquarium. Dahil nga po sa pinakita nilang sweetness, marami nga po ang nagkomento na sa wakas nga po ay nakita na rin daw po si Mr. Robbie sa IG feeds nga po ni Miss Maggie Ford. Una na nga po rito ang kapatid nga po ni Miss Maggie na si Lila Ford na tinawag niya na Me at Dee, ang couple. May mga kaibigan nga din po si Miss Maggie na nagkomento kung pwede raw ba ito mag-third wheel sa kanila ni Mr. Robbie. At sumagot naman po na nakangiti ang dalaga ng always. Samantala hindi nga po kaila sa mga nakakasubaybay nga po sa couple na matagal na nga po silang espesyal na ugnayan. As early nga po as September 2025, may nakapansin nga po kasama ni Mr. Robbie si Miss Maggie sa isang kainan kasama nga po ang mga magulang ng binata na sina Pasig City Vice Mayor Dodot Jaworski at Miss Mikey Cuangco. Kasama nga rin po nila noon si Pasig City Mayor Vico Soto. Namataan din po magkasama si Mr. Robbie at Miss Maggie bilang guest nga po sa kasal na isang non-showbiz couple nga po ng January 2026. Pareho nga po silang bahagi ng roster of stars ng Star Magic, ang talent management arm nga po ng ABS-CBN. Si Miss Maggie nga po ay nakababatang kapatid nga po ni Mr. Daniel Padilla at anak nga po ng aktres na si Miss Carla Estrada. Samantala, I won't talk about it muna. Thank you. Ito nga po ang magalang na pagtanggi ni Miss Bella Padilla sa pag-usapan nga po ang estado ng kanyang pagkakaibigan sa mga kapwa-aktres nga po na si Miss Kim Chiu at Miss Angelica Panganiban. Sa media conference nga po ng pelikulang Life After You noong isang araw nga po, August 19, 2026, maikli nga po ang naging sagot ni Miss Bella Padilla nang tanungin nga po kung magkaibigan pa rin po sila. Samantala, iginalang naman po ng entertainment writers nga po ang pakiusap ni Miss Bella na huwag sagutin ang tanong tungkol sa matagal na nga pong usap-usapan na naging problema sa kanilang pagkakaibigan. Ang Life After You nga po ay upcoming Viva Films production na pinagbibidahan nga po ni na Miss Bella Padilla at Miss Maricel Soriano mula nga po ito sa direksyon ni Marla Atienta. Mapapanood din nga po ito sa mga sinihan simula nga po sa September 9, 2026. Samantala, sa halip nga po na pag-usapan ng issue tungkol nga po kay Miss Kim Chiu at Miss Angelica Panganiban, nagkwento nga po si Miss Bella tungkol nga po sa kanyang pinagdaanan bago niya gawin ang Life After You. Aminado nga po siya mabigat ang kanyang pakiramdam nang simulan nga po niya ang proyekto kasama nga po si Miss Maricel. Ngunit ang veteranang aktres nga daw po ang tumulong sa kanyang ipaalala kung bakit siya nasa industriyang ito. Lahat nga po ni Miss Bella, when I entered this project, I was feeling a bit sad or parang heavy. She made me remember why I love this job so much. She made me realize also na yung nga, it's always na parang I guess sunshine and rainbows in our profession. Kasi parang my whole life I treated this job and this profession that way. And then, yun nga, I got challenging for a bit. And then, Inay Maricel nga po made me realize why I came here in the beginning. Why acting is important to us and why we love it so much. And why being a storyteller is so important, especially in times like this, our country is going through such difficult times. It's so nice that we get to tell stories that give hope and make people feel good. So they brought that back to me, so I'm very thankful and glad. Ipinaliwanag nga din po ni Miss Bella na sunod-sunod nga po ang kanyang pinagdadaanan noong mga panahong iyon. Kabilang dito ang mga problema sa trabaho, paglipat ng bahay, and health concern. Siguro staff at work, mabigat yung. Tapos ayun, naglipat ako ng bahay. Parang sunod-sunod, I was doing a lot of things, yun lamang po. Nothing specific. Parang I was going through a two-time and always health concerns.
May mga health concerns ako nung umpisa ng project. Nahiyang-hiya nga po ako kina Direk kasi parang pabalik-balik ako ng ospital. I had to update it constantly. I had to choose project. And I didn't want let this one go kasi ngayon ko lang makakatrabaho nga po si Inay sa ganitong capacity. Sahad nga po ito ni Miss Bella na nakangiti. Pagpapatuloy pa nga po niya, so I feel like it was important for me to stay here at para mabigat yung feeling. I didn't want to enter a project feeling that way kasi parang disservice sa mga katrabaho ko. Tuloy-tuloy nga po itong paliwanag ni Miss Bella. Samantala, malaki nga rin daw po ang nagsusuporta ng buong production ng Life After You habang pinagdaraanan nga po ni Miss Bella ang mahirap na yugto ng kanyang buhay. Naging palaisipan naman po sa entertainment press nga po ang mga karanasang binahagi niya lalo't na po napag-usapan din ang mga nabasa at narinig tungkol sa kanya. Saad nga po niya muli, the whole production was so helpful. I was in and out of the hospital, it was starting to affect my health. I was so stressed out, I couldn't sleep, I lost weight, dropped to 48 kilos. It was affecting me physically, but everyone was kind. It was mostly work stuff. I was reading a lot of things and hearing a lot of things. I could easily refute it. But at that time, I was still part of the project. I didn't want to do anything. I lost my fight. Parang I felt this was so unfair. I didn't want to say anything. Aminado nga po ang dalaga na sanay nga po siyang magsalita para sa ibang tao, lalo na nga po para sa mga hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. Ngunit nang siya naman po ang naging mahina, umasa raw siyang may tutulong din po sa kanya. I am vocal for other people, for people who don't have a voice. I speak up for people who can speak up for themselves. Siguro dahil I always look out for the others, nang ako maging mahina, naghintay ako, someone helped me in that moment. And a lot of people did. Might not be how I do it, they don't have the same platform as I do, and may not be as vocal as I am, but I got support that I needed. I give more than 1,000% in the project. I felt everyone there also knew that. I was surprised so many things come out, especially since I was still working on it. I was still on set. I still shook up 2 more weeks. Samantala, dahil nga po sa mga lumabas na issue, aminado nga po si Miss Bella na nagsimula nga po siya magtanong kung sino-sino ang maaring niyang pagkatiwalaan. Mas naging mahirap daw ito dahil patuloy pa rin po siya nagtatrabaho sa Life After You nang lumabas nga po ang mga usapin. Pagbabahagi nga pong muli ng actress, I started feel bad. I was thinking, how could I trust her? I was still talking to everybody. People were talking to me. There were names mentioned and they are still my friends. Up to this day, they're still my friends. It was very confusing. I started questioning everything. Who to trust, what I can say, can't. I did not treat it differently from other projects. Everything is easily refutable, even as simple as being late. I came on set even before production. I was late once dahil kinagat ako ng aso and that they know that. It was so unbearing. You can make up so many things. You read about yourself in such a different light. I started questioning myself. Did I do something wrong? I reached out the people mentioned. Did I do this? Did I make you feel this way? They said they didn't know where it is coming from. When you guys ask me stuff, I try to be as open. I open book. I don't hide skeletons in my closet. Sa kabila nga po ng lahat, itinuring nga po ni Miss Bella Padilla na cathartic ang Life After You dahil marami raw nga po siyang natutunan tungkol nga po sa kanyang sarili at sa mga taong nakatrabaho niya. It helped me learn a lot about myself and people I work with. Kasi nga po, I'm not gonna lie, napasok po talaga ako. I felt scared to be on set again. It's really affected me a lot. I had to see so many doctors. It was affecting me in physically level. I felt I could not defend myself. When something died down, something would pop up. Where is coming from? Everything's about my family came up. They are private people. They shy away from this. I feel bad my family got dragged onto it. And I'm not going to lie, I felt attacked. I can't do anything about it. Anong pinanggalingan? I don't know. I can only guess I don't know.
Samantala, hindi man po siya nagbanggit ng partikular na pangalan ng tao o programa, naging palaisipan nga po sa marami ang pag-alis nga po ni Miss Bella Padilla sa kalagitnaan nga po ng teleserye yung Blood vs. Judy, bagamat mahalaga nga po ang papel niya rito. Kasunod nga po nito ang pagbabahagi nga po ni Miss Angelic Pang ng iban sa IG nga po ng mga larawan nila ni Miss Kim Chiu. Kaya marami nga pong netizen ang nagtanong kung bakit wala si Miss Bella Padilla. Thank you for watching! Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.